Shalom, shalom, ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po inyong lingkod na pinili ng Rabay, ang iyong kapatid na si Roland, na magbibigay po ng aral muli sa ibinigay niyang pagpapala na muli tayo po ay makapagtipon para po ipangilin at ipagdiwang ang kanyang araw ng pamamahinga. Ito po ay pinili niya para sa atin, para makapagpahinga po ang ating mga pisikal na pangangatawan sa mga gawaing sanlibutan. At maalala natin na tayo ay magdiwang, magalat, at pumuri at luwalhatiin ang napakadakilang pangalan at kapangyarihan ng ating Amang Yahweh at ang kaligtasan na ibinibigay niya sa atin na pagpapala dahil sa kanyang bugtong na anak na ating Rabbi at Master Yeshua HaMashiach. Kaya kung kayo po'y nakahanda na mga kapatid, ano po ang lagi nating sinasabi? Ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Kaya po, kung kayo po'y nakahanda na, simulan po natin ang kwento. Dahil ang ibinigay na aral ng Rabay ay may kinalaman sa mga naririnig na natin. At yung mga ipinapangaral natin na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung kayo man po ay nakakarinig o nakakakita ng mga bagay na parang kayo po ay nagtatanong sa inyong mga sarili kung ito ba ay ayon sa salita ng ating Ama, ay ipapaliwanag ng Rabay na habang papalapit ang kanyang pagdating, marami po tayong maririnig na mga aral, mga turo, mga gawi, mga salita, at ibang kwento ng pananampalataya na yung iba rito ay talagang matatamis ang mga dila. Magaganda yung mga tinatawag na mga pasaring at nakakaengganyo yung kanilang mga pananalita at yung klase ng kanilang mga buhay. Abay talagang maaakit kayo. Pero ang sabi ng Rabay, mag-ingat sa mga sari-saring aral, sari-saring turo, sari-saring gawi at kaugalian ng sanlibutan. Kaya talastasin natin ang kwento, ano po? Kung paano iminumulat ng Rabay ang ating pangunawa na sa pang-araw-araw nating buhay, katulad nitong nalalapit na pagdiriwang ng Pasko sa bansang Pilipinas, lalo na itong nakaraang Thanksgiving Day dito sa Amerika, at kung ano-ano pang kwentong aral na inyong naririnig. Isa po ito sa mga bagay na ipinag-iingat tayo ng Rabay dahil ang mga ito ay pwedeng gamitin ng kaaway para ihiwalay tayo sa tunay na aral. Dahil sabi niya rito sa aklat ng Proverbio, kung kayo po'y nakahanda na, sa aklat ng Kawikaan, ay sisimulan natin ang aral ng Rabay. Pinag-iingat niya tayo sa mga sari-saring aral, sa mga sari-saring turo, sa mga sari-saring gawi, at mga pag-uugali na ating nakikita o lumalabas sa ating sarili na hindi natin namamalayan dahil sa impluwensya ng ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan o sa trabaho o kaya hindi pa tayo natuto ng tama. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 2, ito ang kanyang sinabi. Sabi niya dito, sapagkat bibigyan ko kayo, itataas ko ito sa verse 1. Sabi niya, dinggin ninyo mga anak ko, ang turo ng Ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Anong sabi niya? Makinig ka daw anak mula sa Ama, para matuto daw tayo ng kaunawaan. Bakit? Verse 2. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral. Now, kanino daw manggagaling ang mabuting aral? Sa ating Ama. Makinig daw tayo ng mga anak. Now, bagamat yung iba sa atin ay mga magulang na, pero bagamat tayo ay magulang na sa laman, pero hanggang ngayon, tayo pa rin ay anak ng Ama. Dahil ang ating tunay at totoong Ama
ay yung nasa kalangitan na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Ang sabi niya, makinig daw tayo sa aral. Bakit? Dahil siya ay magbibigay ng mabuting aral. At sabi niya, huwag ninyong pabayaan ang aking kautusan. Now, maaalala natin na nasusulat sa luma at sa bagong tipan na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ano po? Sa nakarang 6 na araw, tayo po ay binigyan ng Ama. Pagkain sa ating mga hapagkainan, dinaa, iningatan sa lahat ng mga daan, tayo po ay nakapaghanap buhay. Ang ating Ama is the greatest provider nating lahat. At ang lagi niyang sinasabi, huwag nating pabayaan ang kanyang kautusan. So, ang mga salita na ating naririnig ay ating ingatan. Maalala ko ang aral ng Women's Ministry na kapag tayo daw ay nakakarinig ng salita ng Ama at kung ito'y ating ginaganap, anong sabi niya? Ingatan ninyong mabuti ang pagganap ng kanyang salita. So dito natin matatalastas mga kapatid ko na kasama yung ating pag-iingat sa pagganap sa kalooban ng Ama. Dahil ito yung ating buhay. Ano po? Kaya sabi niya, ang aral ay magmumula sa Ama upang ito'y magiging mabuting aral. Magiging magandang balita. Therefore, ipinapaunawa sa atin na marami tayong maririnig na aral. Marami tayong maririnig na gawin. Marami tayong maririnig na kwentong sari-saring turo. Pero in the beginning, pinagsisimula na tayo ng Ama, mag-ingat kayo. Dahil ang mabuting aral ay magmumula lamang sa ating Ama. Now, talasasin natin ang kwento, ang simula, kung bakit ganito ang aral na ibinigay ng rabay doon sa unang kasulatan sa Biblia na sinasabing kwento ng pangyayari. Dito ay sa Genesis. Ano po? O panimula. Sabi niya dito sa Genesis 35, ay may mababasa tayo tungkol sa pag-iingat na ginawa na ibinigay ng Ama sa patriarkang si Jacob, na siyang patriarka ng 12 lahi. Sabi niya dito kay Jacob, Genesis 35 verse 2. Ito yung kwento ng magsimula ang pananampalataya ni Jacob kasama ang kanyang sangbahayan. Itong sabi ni Jacob o Israel. Nang magkagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan. Now, kanino sinasabi ito ni Jacob? Sa kanyang sangbahayan. Kanino sinasalita ni Amang Yahweh ang aral na ito? Sa kanyang sangbahayan. Hindi po natin pinapakialaman yung mga nasa sanlibutan. Wala po tayong kwento roon. Wala tayong may ipapayo sa kanila dahil hindi sila nagpapasakop sa aral ng Ama. Wala naman tayong masasalita sa kanilang mga gawa. Bakit? Dahil hindi sila sakop ng mga kautusan ng Ama. Kaya wag nating idamay o idawit sa kwento yung mga nasa sanlibutan dahil hindi tayo umuhusga sa kanila balang araw. Ang aral ay para sa atin. Mauuna ang hukom at aral saan? Sa sangbahayan ng Ama. Dahil kung makikita ng lahat na ang ating sangbahayan ay maayos at mabuti, then masasabi ng mga makakakita, ano kaya ang meron sa kanila na wala sa atin? Kaya anong sabi ni Jacob? Makinig kayo, sabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan, at sa lahat ng kanyang nasasakupang kasama. Anong sabi ni Jacob? Ihiwalay ninyo ang inyong mga Diyos na nangasa inyo, at magpakalinis kayo, at magbago ng inyong mga suot. Na anong sabi ni Jacob? Ihiwalay ninyo ang inyong mga hindi kilalang Elohim. Ihiwalay ninyo ang hindi nyo kilalang mga turo. Ihiwalay ninyo, sabi ni Jacob, ang lahat ng mga nasa inyo, pati ang inyong mga damit, ay palitan ninyo. Na anong ibig sabihin ni Jacob? Literal ba yung kanyang sinasabing pagpapalit ng damit? Maaari. Pero sa espiritual na pamamaraan, iba ang tinutukoy ni Jacob dito.
Palitan ninyo ang inyong mga kasautan, yung bang kung paano nyo ibinubuhay dati. Ang inyong sarili sa lugar na pinanggalingan ninyo, mag-iiba kayo ng inyong mga ibubuhay na inyong kasuotan. Bakit? Iba na yung ating magiging gawi. Iba na yung ating magiging pagsamba. Iba na yung ating magiging aral. So, ganito dapat yung kwento ng isang namumunong ama sa kanyang sambahayan. Bakit? Saan ba magsisimula ang asembleya ng ama? Sa tahanan. At bago ito lumabas sa buong asembleya, dapat makita ang katotohanan at ang tunay na pananampalataya sa loob ng ating mga sambahayan. Kaya sabi niya, ihiwalay ninyo ang inyong mga sinasamba. Ibig sabihin namulat tayo dati na tayo din naman ay katulad ni Jacob. Now, tandaan niyo yung mga naging asawa ni Jacob. May ganitong mga pangunawa na maraming sinasamba. Naniniwala sila sa mga ribulto. Naniniwala sila sa iba't ibang aral. Naniniwala sila sa iba't ibang gawi ng buhay. Dahil yung mga magulang ng kanyang mga asawa ay ganun yung aral. Pero nung tayo po ay iahon mula doon sa dati nating buhay, dapat ganito rin yung gawin natin. Baguhin natin ang ating mga kasuotan. Baguhin natin ang ating mga aral. Baguhin natin ang ating mga gawi. Bakit? Iba na yung ating buhay. Ano po? So makikita natin sa unang talasas pa lang ng rabay, yung kagustuhan niya na tayo ay matuto in the beginning. Ano po? Now, kaya sabi niya dito sa Deuteronomio chapter 32 verse 16, after Genesis, nilagtawan niya ang Exodus, Leviticus, saka Numbers, meaning natapos yung maraming kwento. And then, nang ialis na ang bayang Israel sa lupain ng Ehipto mula sa pagkaalipin na naging buong sangbahayan ni Jacob, tatandaan yung kwento, mula sa 2 asawa at 12 anak ni Jacob. Nang sila'y umalis sa Ehipto, sila ay umabot sa halos 2 milyon. Yun ang naging sangbahayan ni Jacob. Now, ang tanong, nang umalis ba ang bayang Israel sa lupang sinasabing lupa ng pagkaalipin? Naalala ba nila ang kwento ng kanilang ama? Na ihihiwalay nila yung mga aral na narinig nila? Naalala ba nila na magpalit sila ng kasuotan? Bakit sila'y pupunta na sa lupang pangako? Naalala ba nila yung kwento na ihiwalay ang kanilang mga nakikilalang mga ribultong tinatawag nilang Elohim o mga Diyos nila? Alam niyo, sabi dito sa Deuteronomio chapter 32, ito yung kwento. 32 verse 16. Sabi niya dito sa 16, siya'y kinulos nila sa paninibugho. Saan? Sa mga imahe o mga ribultong Diyos. Sa pamamagitan ng mga karumal-dumal, anong ginawa nila? Minungkahin nila siya sa galit. Now, ano daw ang ginawa ng lahi na pinili ng ama mula sa lahi ni Jacob? Minungkahi daw ang kanilang ama at Elohim sa galit. Bakit? Dahil pinalitan si Amang Yahweh na kanilang sinasamba ng mga ribultong kanilang ipinalit na Elohim. Now, ito pa lamang po, makikita na natin na matapos mamatay si Jacob, matapos mamatay yung kanyang 12 anak na patriarka, matapos mamatay si Moses na pinili, nakita rito ng lahing Israel ang pagbabago ng kanilang aral at gawi, yung kanilang mga turo, yung kanilang mga saloobin. Bakit? Na kanilang minana, hindi sa kanilang tunay na ama, kundi sa mga lugar na kanilang napuntahan, kung saan sila lumaki, at kung ano yung kanilang nakikita sa kanilang kapaligiran. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, ganito rin ang kwento ng ating buhay. Pero salamat sa Ama, bakit? Dahil natuto na tayo. Katulad tayo doon sa Ehipto, nang tayo ialis ng Ama sa ating pagkahimbing sa pagkakatulog sa gawa natin sa sanlibutan. Ngayon tayo ay naiiwas na at nailabas
binibigyan tayo ng aral ng rabay na kilalanin natin kung sino ang nagbibigay sa atin ng aral, turo at mga alituntunin para tayo ay mabuhay. Kaya talasasin natin ang kwento na huwag nating tularan ng bayang Israel dahil nang sila po'y nakaalis na sa bayang Ehipto, patungan na sila sa lupang pangako, iminumulat ni Moses sa kanila na kinamuhian sila ng Ama dahil sa kanilang mga sari-saring turo. Dahil sa kanilang mga sari-saring gawi at aral. Naway hindi tayo matulad sa kanila. Ano po? Kaya pinag-iingat tayo ng Ama. Kaya talasasin natin yung ibang mga kwento kung paano tayo iiwas ng Ama sa mga tinasabing sari-saring mga aral o kwento. O sa English, strange things. Sabi dito sa Exodus 30 verse 9. Ito, ang dagdag na kwento. Sabi niya dito sa Exodus 30 verse 9. Now, ito'y isang kwento kung paano iminulat ng Ama ang bayang Israel para pagsunod sa kanyang mga kautusan. Exodus 30 verse 9. Sabi niya rito, huwag kayong maghahandog ng ibang kamangyan sa ibabaw niyaon. Huwag kayong maghahandog, sabi niya, ng ibang kamangyan. Maliban sa kamangyan na sinabi ko, huwag kayong maglalagay ng iba. Ano po? O ng ibang handog na susunugin. O ng ibang handog na harina. Huwag kayong magbubuhos ng ibang handog sa ibabaw niyaon. So, anything na hindi galing sa Amang salita, hindi dapat makita sa kanyang sambahayan. Isa yun sa utos, ano po? Anything na hindi galing sa Ama na salita, huwag makita sa kanyang sangbahayan. Now, tanong, fast forward sa ating panahon. Kung ito yung sangbahayan ng Ama nung panahon ng mga Israelita, sino ngayon ang sangbahayan ng Ama sa ating panahon? Tayo po yun. Tayo ay napili na maging sangbahayan ng Ama na kasama sa kanyang asemblya. Kaya sabi niya, pinag-iingat niya tayo. Sa lahat ng mga aral at turo na hindi galing sa Ama, mula na ibinigay sa kanyang mga sangbahayan, na piniling mga lingkod, hindi dapat makita sa kanyang mga sangbahayan, sa kanyang mga lingkod. Pero anong nangyari? Ito, katulad nito, Leviticus chapter 10. Leviticus chapter 10. Sabi niya dito, Leviticus 10 verse 1, ito yung isang kwento na sinabing ginawa ng lingkod, mga piniling lingkod ng Ama, supposedly. Si Nadab at si Abiyo ay mga anak ni Aaron. Now, sino ba si Aaron nung panahon niya? Pangulong saserdote, ano po? Unang pangulong saserdote mula sa lahi ni Levi. Bago kay, nauna after Moses. Then nauna si Moses and then pinili si Aaron na kapalit niya. Ano po? Sabi niya, kumuha ang bawat isa, meaning bawat isa, Abiyo at si Nadab, anong kinuha nila? Ng kanya-kanyang suban na hindi yung suban na pinili ng Ama. At anong ginawa nila? Sinadlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan. At anong kamangyan? Ibang kamangyan. At anong ginawa? At sila ay naghandog sa harap ni Amang Yahweh ng ibang apoy. Hindi galing kay Amang Yahweh na apoy, kundi ibang apoy na hindi inuutos niya sa kanila. Now, anong ginawa ni Amang Yahweh? Verse 2. At sa harap ni Amang Yahweh ay may lumabas na apoy at anong nangyari? Sinupok yung magkapatid na anak ni Aaron. At namatay sila sa harap ni Amang Yahweh. Now, anong nangyaring kwento? Nangahas yung dalawang anak ni Aaron, bagamat sila ay mga pari na pinili ng kanilang ama. Mga pari si Nadab at Abiyo, kasama ni Aaron. Sa pagganap ng kanilang tungkulin, pinili ng ama na lingkod. Now, kinilala ba ng ama ang kanilang paglilingkod at pagkapili nang sila'y hindi gumanap sa kanyang kalooban? Bakit? Namili sila ng ibang kamangyan.
Kumuha sila ng ibang apoy. Ano po? Kumuha sila ng ibang suuban. Meaning, gumawa sila ng kanilang sariling turo, kanilang sariling aral, sariling pangunawa, na hindi galing kay Amang Yahweh. Anong nangyari? That moment, sinupok sila ng Ama. Bagamat sila anak niya Aaron. Now, makikita po natin dito mga kapatid, walang pinipili ang Ama sa kapaggawa ng kanyang kaparusahan kapag ikaw ay nagkasala. Na makikita po natin, bakit? They should know better. Tama? Pinili silang lingkod eh. Piniling mga pari. Alam nila yung kwento. Pero hindi sila gumanap sa kalooban ng Ama. Pinili nila ang kanilang sariling turo, sariling aral, sari-saring turo, sari-saring aral, sari-saring gawin. Tandaan po natin, ano po? Nilipok sila ng Ama. Dagdag na kwento. Ezra. Ito naman, isang kwento naman ito. Ezra chapter 10 verse 2. Ezra 10 verse 2. Ito naman, isang kwento. At si Sikanyas na anak ni Yehiel, na isa sa mga anak ni Elam, ay ito yung, maalala nyo yung kwentong ito, bibigyan ko ng background. Ito yung mga Hudyo o mga Israelitang natira doon sa pagkaalipin ng 70 years diaspora sa Babylonia, at sila yung nakabalik sa Jerusalem nung panahon nila. Si Ezra at si Nehemiah ay magkasama para itayo uli ang bayang Israel. Okay? Now, tandaan ninyo, 70 years sila saan? Sa Babylonia. Okay? So, kung 70 years sila sa Babylonia, anong nakuha nilang mga aral? Sari-saring aral. Sari-saring turo. Sari-saring gawi. Kung ano yung nakikita nila sa sanlibutan nung panahon nila, dinala nila sa bayang Israel. At ito yung isang dinala nila na kinumpronta ng Ama. Verse 2, anong sabi niya? Kami ay nagsisalangsang laban sa ating Ama. Anong ginawa nila? Nag-asawa kami sa mga babaeng taga-ibang bayan ng lupain. Ouch! Gayunman, sabi niya, may pag-asa sa Israel tungkol sa bagay na ito. Anong kanilang isang naging kasalanan? Yung ipinagbabawal ng Ama na sila mag-asawa sa taga-ibang bayan. Bakit pinagbabawal ng Ama? In the beginning, ipinagbabawal na ng Ama. Bakit? Dahil alam ng Ama na kapag sila ay nag-asawa sa mga taga-ibang bayan, sila ay aakitin ng kanilang mga asawa, hihimukin ng kanilang mga asawa na sumamba sa kanilang mga ribultong Diyos. Sumamba sa kanilang mga ribultong imahe. At ihihiwalay sila sa pagsamba kay Amang Yahweh. Ihihiwalay sila saan? Sa mabuting aral na sinabi kanina sa Kawikaan. Ihihiwalay sila sa tamang aral, sa tamang turo, sa tamang mga gawi. At sila ay magkakaroon ng sari-saring aral, sari-saring turo, sari-saring gawi. Strange things. Pero sabi ni Dio, may pag-asa. Meaning, pwedeng baguhin ng bayan ang kanyang pag-uugali. Ito po sana yung ating makuha. Bagamat tayo po ay nagkasala before, may pag-asa. May pagbabago. Kung, tanong, kung gusto nating magbago. So, hindi po, magiging gawin natin habang buhay at habang panahon, yung mali nating aral na natutunan sa sanlibutan, yung mali nating aral na natutunan natin sa ating mga magulang, yung mali nating aral at turo at gawi sa mga mahal natin sa buhay, hindi po yun na magiging ending ng buhay natin. Bakit? Katulad ng sinabi dito sa verse 2, may pag-asa. May pagbabago. Kung gusto natin ang magbago. Ano po? Kung gusto natin magbago, pwede natin gawin.
Kaya mga kapatid ko, talasasin natin na ito ay aral na ibinigay noong una na hanggang ngayon dala-dala natin. Kaya noon sa panahon ni Saulo, sinabi din ni Saulo, huwag kayong makikipag. Anong sabi niya? Don't be equally yoked. Sabi niya, huwag kayong makikipamatok. Huwag kayong sama o makikipanampalataya sa hindi nananampalataya. Now, alam ninyo, ito yung isang bagay na problema na ng mga Israelita noong panahon nila. 2,000 years pass, problema pa rin sa ating panahon. Alam ninyo, kung ako tatanungin ninyo kung ano yung pinaka-isa kung bakit humihiwalay ang isang mananampalataya sa tunay na aral, sa tunay na gawi, sa tunay na buhay ng Ama, yung pakikipag-asawa sa hindi nananampalataya. Yun yung unang dahilan kung bakit nangangawala ang mga nananampalataya. Pero parang wala tayong natutunan, ano po? Parang yung kwento, hindi natin natutunan. We pray. Ang pwede nilang natin gawin. We pray. We pray. We pray. And we pray. Bakit? Sa ating mga magulang na nananampalataya at meron tayong mga anak, mapagsasabihan lang natin yung ating mga anak at mga apo. Pero at the end of the day, sila din ang mamimili ng kanilang buhay. Sabi ng asawa ko, nakakalungkot. Totoo yan. Pero at the end of the day, sabi nga, ang lagi nating isaisip sa puso natin, mga kapatid ko, tayo ay gaganap ng sarili nating pagkaligtas ng may takot at panginginig. Gaano man po natin kamahal ang ating mga asawa, gaano man po natin kamahal ang ating mga anak at apo, at the end of the day, sila po yung mamimili. And we pray na hindi sila makikinig sa sari-saring aral, sari-saring turo, sari-saring gawi. At ang aral sa nilang makikinig, maririnig, at mauunawaan ay ang aral ng Ama na nagbibigay ng mabuting balita. Ano po? Sunod na kwento. Pangalawang Kronikas. Ito. Pangalawang Kronikas, chapter 16. Pangalawang Kronikas 16. Ito yung kwento. 16 verse 9 and 10. Kronikas 16, 9 and 10. Ito naman yung kwento. Sapagkat ang mga mata ni Amang Yahweh ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang makilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan, sabi ng isang propeta o lingkod ng Ama doon sa hari, sapagkat mula ngayon ay magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Now, ito ay binigay na payo ng isang lingkod ng Ama doon sa hari ng Israel. Now, nagustuhan ba ng hari ng Israel ang ibinigay na payo mula sa Ama? Verse 10. Nang magkagayon ay ano? Nagalit si Asa sa tagakita. Sino yung tagakita? Prophet. Propeta. Imbis na matuwa sana si Asa, anong ginawa niya? Nagalit siya. Bakit? At inilagay niya sa bilangguan, sapagkat siya ay nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito. At pinighati ni Asa ang iba sa bayan ng panahong din yaon. Now, ayaw ni Asa na makinig sa tunay na aral. Bakit? Ang pinakinggan niyang aral ay hindi aral mula sa Ama. Now, alam po ninyo, nakakalungkot isipin na may mga kapatiran po tayo na instead na matuto sana sa aral, pag pinagsasabihan natin, pag tayo po ay nangangaral, imbis na sana po sila sana ay matuwa na gawin ang aral ng Ama, nagabay sa pang-araw-araw na buhay. Pero ang nangyayaring kwento, sila yung umaayaw. Kung mapapansin ninyo, kapag tayo po ay nangangaral at medyo pinapatamaan yung mga nakikinig,
Tabi-tabi po, ano po, ang lagi kong sinasabi. Alam niyo, pag nangangaral ako dito sa Amerika, ang lagi kong sinasabi, if the shoe fits, wear it. Kung tayo man po ay naaapakan ng Ama, maski sa ating aral, huwag po kayong magalit doon sa nagsasalita. Ano po? Don't shoot the messenger. Parang ganito yung kwento, ano? Pero may mga pagkakataon na nagagalit ang nakikinig doon sa nangangaral. Para bang, alam mong nangangaral yung kwento ng kanyang buhay, hindi po namin alam. Kung ito man po ay pahapyaw na kayo po ay naapakan, ito ay aral ng rabay. Ano po? Kaya, tandaan po natin na ang aral ng Ama ay kanino manggagaling? Sa mga pinili niyang lingkod. Huwag kayong makikinig sa mga aral na hindi ninyo kilala. Ayan. Alam niyo, lumabas ang YouTube, Messenger, TikTok, ano pa ba? Facebook. Ang dami niyong mapupulot na kwento. Lalo na kung kayo ay, avid fan ng Facebook, Messenger, TikTok, o kaya YouTube. Now, hindi masamang maging avid fan kung kayo may matututong magandang aral. Pero kung ang mga matututunan ninyo ay aral na hindi galing sa Ama at walang kinalaman sa salita ng Ama, abay mga kapatid ko, huwag nyo naman sanang pupulutin. Dahil ito ay sari-saring aral at turo ng mga taong hindi ninyo kilala. Ano po? At kung kayo ay mangangailangan ng payo, mamili kayo ng inyong hihingan ng payo. At kung kayo may bibigyan ng payo o pahapyaw na kayo ay masagasaan ng aral, huwag sana kayong magalit. Ano po? Wala pong personalan ng trabaho po namin na mangangaral. Ano po? Wala pong personalan. Unang Hari, chapter 22. Unang Hari, chapter 22. Tingnan natin ang kwento rito. Unang Hari, chapter 22, verse 8. Unang Hari, chapter 22, verse 8. Itong sabi niya, at sinabi ng hari sa Israel kay Jehoshaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin kay Amang Yahweh, si Mikaya na anak ni Imla. Ngunit kinapupuotan ko siya. Bakit? Now, anong sabi ng hari? Mayroon pa tayong mapaghihingan ng payo. At kilala niya si Amang Yahweh. At ang mga salita niya ay galing kay Amang Yahweh, sabi ni Mikaya. Pero kinapupuotan ko siya. Ouch. Alam niyo, sometimes truth hurts. Tama? Kapag gusto nating makarinig ng aral at totoo yung aral at nasagasaan tayo, ayaw nating pakinggan. Ganito yung kwento ni Mikaya na hari ng Israel. Alam ni Mikaya na alam ni Jehoshaphat na si Mikaya ay propeta ng Ama. Pero sabi ni Jehoshaphat, kinapupuotan ko siya. Bakit? Hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin. Ibig sabihin, ang gusto sanang marinig ni Jehoshaphat, yung mabuti para sa kanya. Pero hindi ito ginagawa ni Mikaya. Bakit? Ang sinasabi lang ni Mikaya kung ano yung iparating ni Amang Yahweh sa kanya. Pero kung minsan, di ba ganito yung hinahanap natin mga kapatid ko? Ang gusto nating aral, yung pabor sa atin. Yung hindi tayo pinapatamaan. Ano? Yung bang smooth ang aral. Yung bang wala, hindi nakakapanakit ng damdamin. Yung bang parang nagbibigay sa atin ng tinatawag na comfort. Na bagamat, alam niyo ko, paano bang aral ng comfort? Yung bang maski tayo ay nagkakasala na sa buhay, maski na tayo ay gumagawa ng kasalanan araw-araw, ang gusto niyong marinig na aral, okay lang yan anak. Dahil lahat naman ng tao nagkakasala, so okay lang yan na magkasala. Ang importante, sabi niya, sana maalala mo na humingi ng kapatawaran. Yun ang gusto niyong aral. Pero ang aral ng Ama, hindi. Sasabihin ng Ama, huwag kang magkakasala. Hindi okay na magkasala.
Walang sinasabing okay ang magkasala. Hindi. Sinabi niya, huwag kang magkakasala. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. What if sa oras ng pagkakasala mo ay mamatay ka? Makakabalik mo loob ka ba? Hindi na. Pero sa mga smooth na aral, okay lang na no, hindi okay ang magkasala. Yun ang aral ng Ama. At kung tayo ay gustong makarinig ng tunay na aral, abay, matuto tayo sa aral. Pero kung maririnig natin na okay lang magkasala, abay, sa susunod na araw, magkakasala ka ba? Yes! Bakit? Dahil narinig mo, okay lang magkasala. Pero kung narinig mo na kapag nagkasala ka at namatay ka, wala ka ng way back. Now, sa susunod na gagawa ka ng kasalanan, gagawa ka pa ba o matatakot ka na? Makikinig kayo sa tunay na aral, mga kapatid. Ito ang naririnig ng iba sa sanlibutan. Kaya sari-saring aral, sari-saring kwento. Ano po? Ganito ang sinasabi ni Yehosaphat. Hindi nagbibigay si Mikaya sa akin ng mabuting aral. Kaya kinapuputan ko siya. Maalala ko yung ipinangaral ko nung nakaraan. Ako ba ay naging kaaway mo dahil ako'y nagsasalita ng totoo? Maalala niyo yung kwento na ayon? Am I become your enemy because I'm telling the truth? Tama po ba? Yes. At kung minsan mga mahal natin sa buhay, ang napupuot sa atin. Sabihin mo sa mahal mo sa buhay, na kapag hindi ka tumigil sa kakakain ng baboy, at kasama ka sa hindi sumasamba kay Amang Yahweh, at the end of the day, kapatid ko, sabi mo, baka sa impyerno ang pasok mo, balang araw sa paghuhusga. Now, matutuwa ba yung kapatid mo pag gano'n na sinabi mo? Hindi. Hindi siya matutuwa. Bakit? Dahil hindi niya didinggin ng aral na sinasabi mo na ang sino mang kumakain ng baboy at ang sino mang sumasamba sa mga ribulto, saan sila tatapon? Sa dagat-dagatang apoy balang araw. Nasusulat yun. Pero didinggin ba ng kapatid mo kapag gusto niya mag-ulam ng baboy? Hindi niya didinggin. Didinggin ba ng kapatid mo kung marami siyang ribulto sa bahay? Hindi niya didinggin. Pag sinabi mo bang ipinagbabawal ng Ama ang magdiwang ng Pasko, bakit? Dahil ito'y pagdiriwang sa paganong pagsamba at hindi galing kay Amang Yahweh. Maniniwala ba yung kapatid mo sa sasabihin mo? Hindi siya matutuwa. Mag-aaway lang kayo. Ganito ang kwento ng sari-saring aral kwento. Na wag sana tayong matuto sa ganitong mga gawi. Strange things ang tawag dito sa Biblia. Sari-saring aral, sari-saring turo, sari-saring gawi. Ibig sabihin hindi galing sa ating Ama na nagbibigay ng mabubuting aral. Ano po? Sumunod, pangalawang hari, chapter 4. Eto, puntahan natin si Elisha. Si Elisha naman ito. Chapter 4, verse 38. At si Elisha ay bumalik sa Gilgal. Si Elisha daw ay bumalik sa Gilgal. Si Elisha ay ang sumunod na propeta after Eliya. Ano po? Or Elijah. Si Elisha ay bumalik sa Gilgal at may kagutom sa lupain. Famine sa land. 2 King chapter 4 verse 38. At ang mga anak ng mga propeta ay nakaupo sa harap niya. At sinabi niya sa kanyang lingkod, isalang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ng lutuin ang mga anak ng mga propeta. Now, nakita ni Eliya na nagugutom yung mga anak ng propeta. At sabi ni Eliya, magluto ka, isalang mo ang palayok para kumain ng mga anak ng propeta. Now, tandaan ninyo, talastasin natin ang kwento. Bakit isinama ito sa kwento? Verse 39. At ang isa, meaning ang isa sa mga lingkod o anak ng mga propeta, ay lumabas sa bukid. Bakit? Upang manguha ng mga gugulayin. At nakasumpong ng isang bagong-baging gubat na nitas doon ng mga kalabasang gubat na ang kanyang kandungan ay napuno.
at bumalik at pinagputol-putol sa palayok ng lutuin. Bagamat, ito yung hindi niya alam, hindi nila nalalaman kung ano yung bagong kambing, ay bagong halamang gubat at kalabasang gubat. Meaning, hindi nila alam ang gulay na yun kung makakain o hindi. Bagong tingin bago sa kanilang pangunawa. Meaning, hindi nila ito nakikita before. Nasiyahan lang siguro dahil mayabong, magandang tignan, magandang pitasin, kaiga-igayang kainin at lutuin. Kaya anong ginawa nila? Tinalbos nila. Okay? Verse 40. Sa gayoy kanilang ibinuhos para sa mga tao upang kainin after na maluto. Ipinakain sa tao. Nangyari samantalang sila nagsisikain ng lutuin, na sila nagsisigaw at nagsisipagsabi, lingkod ng Ama, may kamatayan sa palayok at hindi nakain yaon. Anong sabi nila? May kamatayan sa palayok. Meaning, nakakamatay yung kanilang nilutong pagkain. Now, kung mapapansin ninyo, ito ay parang typical na kwento. Ano po? Pero, kung lalaliman natin ang pagbasa, may ibig sabihin ang kwentong ito ni Elisha. Ano po? Sabi ni Elisha, magluto ka. Meaning, darating ang araw ng tagutom. Literal na may gutom dito. Pero kung bibigyan natin ng pangunawa ayon sa ibinigay ng rabbi sa araw natin ito, isinulat ni Propeta Amos na sa huling panahon, magkakaroon ng gutom at uhaw, hindi sa tinapay at pagkain at tubig, kundi sa aral, salita, at mabubuting aral mula sa Ama sa huling panahon. Ano po? At dahil sa magkakaroon ng gutom at uhaw, ano ang makikita? Makikita natin na lumabas yung lingkod. Nakakita ng napakagandang halaman, nakakaakit pitasin, nakakaakit iluto, pinitas at niluto, pero hindi niya alam at the end of the day, ito'y nakakamatay. Ganito rin ang aral na ipinapamalita sa ating panahon. Dahil kung tayo ay lalabas, natandaan yung kwento nagpaluto si Elia, pero hindi sinabi ni Elisha na kailangan mo pang lumabas para dagdagan yung ipinaluto niyang pagkain. Husto na yung ipinalutong pagkain ni Elisha. Walang sinabi si Elisha na lumabas ka sa bukid para dagdagan mo nilo. No! Tandaan ninyo, propeta si Elisha. Kung anong sinabi ni Elisha, magkakasya sa lahat. Bakit? Propeta siya ng Ama. Meaning, gusto na yung ipinapagawa ni Elisha. Pero sa kwento natin sa ating panahon, gusto na rin dapat yung aral ng Ama. Pero ang punto natin, gusto nating dagdagan ng aral ng Ama, parang kulang yung ibinibigay ng Ama sa atin. Dinadagdagan natin. Bakit? Parang kailangan ng Ama ng tulong. Tama, mali? Yes. Ginagawa natin sa buhay. Ang hindi natin alam na kwento na yung idinadagdag natin sa salita na aral ng Ama na sa tingin natin ay nakakabuti sa ating paningin. Nakakaakit pakinggan. Tinanggap natin sa buhay. Narinig natin. Nakita natin sa Facebook. Narinig natin sa Messenger. Pinanood natin sa TikTok. Nabasa natin o nakita natin sa YouTube. Napakagandang dinggin. Akma sa ating buhay. Pero hindi ito ayon sa salita ng Ama. Tinanggap natin. Ibinuhay natin. Sa feeling natin, mabubusog tayo. Parang ganito yung kwento.
Feeling nila pagkain, tama? Feeling nila mabubusog sila. Kinain nila, isinubo nila sa kanilang nararamdaman na na may kamatayan nang magsimula ng bumulagta yung mga kumain. Saka lang natin mararamdaman, kapatid ko, na mali pala ang aral na ibinubuhay natin in the end of the day. Kaya mga kapatid ko, mag-ingat tayo sa ating pinapakinggang aral at kwento. Mag-ingat tayo sa ating tinatanggap na gawin. Pag-uugali at buhay. Baka nakikita natin na tama sa iba, feeling natin magiging tama sa atin. Tandaan ninyo, iba ang gawi at kautusan sa sanlibutan at hindi ito akma para sa iyo. Parang pag ikaw ay may nakitang kasamahan sa trabaho o kakilala, bagamat hindi mo kasampalatayanan, kakilala mo, feeling mo, kaibigan mo, umaasenso ng napakabilis. Natutuwa ka ngayon na makita siyang umaasenso, nagtanong ka ngayon kung ano ang dahilan ng kanyang pag-asenso. Sinabi niya sa iyo, abay, naengganyo ka, ginawa mo rin. Now, pareho ba kayo na magiging gawi? Hindi, kapatid ko, hindi magiging pareho ng gawi. Bakit? Yung isang sinasabi mong kaibigan mo, nasa sanlibutan. Hindi siya sakop ng kalooban ng Ama. Yung batas ng Ama, hindi siya sakop. Kaya kung pabor sa kanya yung ginagawa niya sa sanlibutan, ikaw na lingkod ng Ama ay sasama ka sa ginagawa niyang sanlibutan, hindi papabor sa iyo ang gagawin mo. Pero hindi natin ito napagtatanto. Ano po? Napagtatanto lang natin na hindi ito pabor sa atin almost at the end of the day. Dahil ang kanilang gawi ay hindi akma sa atin. Umaasenso sila sa gawi nila. Pero hindi aasenso tayo doon sa kanilang gawi. Bakit? Iba yung kalakaran ng sanlibutan. Yun ang tatandaan nyo palagi. Maaaring may negosyo sila. At magninegosyo ka at gagayahin mo yung ginagawa nila. Umaasenso sila, ikaw hindi. Bakit? Nasa iyo yung konsensya ng Ama. Bakit? Dahil mali ang gagawin mo, pero akma sa kanila. Bakit magiging akma? Araw ng Sabado, nagbubukas sila. Pwede ka bang mabukas ng araw ng Sabado? Hindi. Nagpapautang sila. May interest. Pwede ka bang magpautang ng may interest? See, hindi mo pwedeng gawin ang ginagawa nila. Kaya wag mo silang gayahin. Feeling mo, asenso ka rin katulad nila, kapatid ko, hindi pwedeng mangyari. Ganito yung kwento ng buhay natin. Kung minsan, naiingganyo tayo sa nakikita natin na maganda sa ating paningin, pero at the end of the day, hindi ito aral mula sa Ama. Kaya nga sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong buhay. Bakit? Hindi kayo dapat makipamuhay na gaya ng mga nasa sanlibutan. Katulad na lang ng araw ng Pasko. Ayan. Pwede ka bang magdiwang katulad ng mga pinagdiriwang ng mga kapatid mo na hindi kasama sa pananampalataya? Hindi. Hindi pwedeng magdiwang kang kasama nila. Okay yun sa kanila. Walang bawal sa kanila. Pero hindi pwede sa'yo. Bakit? Sakop ka ng alituntunin ng Ama. Yun ang pagkakaiba. Pero yung nasa iyo, mabuting aral. Yung nasa kanila, aral ng sanlibutan. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang aral ng sanlibutan sa aral ng Ama. Ito yung mali na nagagawa natin sa ating buhay. Feeling natin walang pagkakaiba. Kapatid ko, napakalaking pagkakaiba. Buhay at kamatayan. Yung pagkakaiba. Ano po? So sabi dito ni Elia, ay sabi nung lingkod ng Ama, nakakamatay ang pagkain. Anong ginawa ni Elia? Bilang isang tunay at tapat na lingkod, gumawa siya ng himala para hindi magpatuloy ang kamatayan doon sa pagkain. Ganito rin ang ginagawa ng mga lingkod ng Ama para hindi magpatuloy ang kamatayan sa mga aral na naririnig ninyo. Kailangan uling aralan uli. Yung aral na narinig ninyo na ipaunawa na mali yung aral na narinig ninyo. At ipapaunawa uli ang aral ng Ama. Hoping at the end of the day, hindi na natin maulit yung kwento na tayo ay bumaya at sundin ang sari-saring aral at kwento na mga naririnig natin kung saan-saan. Ano po?
Hmm. Kaya sabi dito sa Jeremiah, ito ang sabi dito sa Jeremiah. Kaya mga kapatid ko, matuto tayo sa aral. Ano po? Ha? Alam nyo, marami na akong narinig na aral at doktrina. Mga kwento sa YouTube, nagbabasa ako ng mga libro. Pero mga kapatid ko, kapag hindi mula sa aral ng Ama at wala sa Biblia at sinulat lang ng isang tao na hindi ko kilala, na hindi naman nananampalataya, magtatanong ako sa sarili ko. Itatanong ko sa rabay kung tama ba yung nabasa ko. Ano po? Huwag kayong agad maniniwala sa mga naririnig ninyo. Maski na ito'y sikat na tao, kung wala namang kayong pangunawa na nananampalataya siya, takot kay Amang Yahweh, abay kapatid ko, mag-ingat kayo. Sinabi ito ng artista, sinabi ng mga sikat na tao, wala namang pananampalataya, bakit kayo makikitulad sa kanila? Hindi ito ang pagkapili natin bilang lingkod. Jeremiah chapter 2 verse 21. Ito ang kwento ni Jeremiah o Yermiyahu o Yermiya. Chapter 2 verse 21. Sabi ni Jeremiah, gayon may tinamnan kita ng mahal na puno ng ubas na pawang mabuting binhi. Bakit ka nga naging bansot na ibang puno ng ubas sa atin? No, anong sabi ni Mang Yahweh kay Jeremiah sa lahi ng bayang Israel? Israel, sabi niya, ako'y nagpatubo ng isang mabuting puno ng ubas. Pero bakit, anong sabi niya? Anong sabi niya? Naging bansot ang puno ng ubas para sa akin. Meaning, hindi ito yung kanyang itinanim. Pero ito yung itinanim niya, ano po? Pero nang lumaki, hindi ito yung kanyang itinanim. Anong ibig sabihin? May nakapasok na aral. May nakapasok na kwento sa pagpapalaki doon sa puno. Kaya hindi ito naging katulad ng puno na inaasahan nung nagtanim. Anong ibig sabihin nito sa atin? Binigyan tayo ng pangunawa ng Ama para matuto sa aral. Tama? Yes. Nakilala natin ang ating rabay? Yes. Nagbautismo tayo sa pangalan ng rabay at ng Ama? Yes. Natuto tayo sa mga unang kwento ng ating pananampalataya? Yes. Pero bakit habang nagtatagal at nang mapansin ng Ama after a couple of years or months, parang iba yung kwento? Anong ibig sabihin? Iba na yung gawi. Iba na yung pananalita. Iba na yung buhay. Bakit? May napasok na sari-saring aral. Natuto sa sari-saring kwento. Kaya nang pansinin ng Ama, yung itinanim niyang ubas na sana'y magiging mabuting ubas, anong nangyari? Naging mabansot at namunga ng mapaklak. Now, katulad ba tayo ng itinanim na ito ng Ama? Na nung una ay mabuti. Nung una ay parang siya yung itinanim ng Ama. Parang tayo ba yun? Na nung una tayong manampalataya, tayo yung very early sa pagsamba. Kung pwede nga lang ikaw yung magbubukas ng bahay-sambahan, Kapag magpapakanta na, ikaw yung unang kumakanta sa ng pamilya mo. Kapag may patutuo, nagpapatutuo ka. Lahat kayo halos hindi magkandatuto sa pagpapatutuo. Pero nang inabot na ng buwan, inabot na ng taon, wala na. Unti-unti nang nawala. Dati-rati sa harapan ka nakaupo. Ngayon, sa likuran na, bakit? Nahuhuli ka na palagi. Halos magsasara na yung pintuan bago ka pumasok. Kapitbahay mo nang alam yung kapilya, pero pag dumarating ka, halos ikaw pa yung nahuhuli. Mga kapatid ko, instead na tayo ay umaangat sana at natututo at nagiging mayabong na parang puno na itinanim ng Ama, wag naman sanang tayo yung unti-unti nababansot, hindi lumalaki. Alam mo yung puno na hindi lumalaki? Dahil kulang ng pataba? Alam niyo kung bakit kulang ng pataba? Inaayawan mo yung pataba. Ikaw umaayaw sa pataba. Bakit? Ang pataba ay libre. Pero ikaw umaayaw sa pataba. Ano po? Kaya nagbabago ang kwento ng buhay mo.
Huwag naman sana. Sabi ng ama, bakit naging bansot? Eh, napakaganda ng binhi na aking itinanim. Napakaganda ng simula natin, kapatid ko. Ano po? Napakaganda ng ating simula. Pero wag naman sana, the end of our day, unti-unti. Ano po? Eh, mawala tayo sa pananampalataya dahil sa maling aral na ating narinig. Alam nyo, hanggang ngayon, alam nyo ba na nung mabalitaan ko yung isa nating pastor, eh nawala sa pananampalataya, sinubukan ko pong dalawin nung kami pimuwi sa Pilipinas dahil nabalitaan ko na hindi na siya sumasamba. Pastor pa po yun. Pero nang puntahan ko po for kung bakit sa panahon na itinadhana na kami ay mapunta sa kanilang lugar dahil talagang pinuntahan namin, bagamat napakalayo ng lugar, pinuntahan po namin, pero nagkataon na wala siya doon sa kanyang lugar. That day na pinuntahan namin. Kaya sabi ko, hindi pa panahon na magkita kami. Ewan ko kung magkakaroon na bibigay ang ama ng panahon. But I'm praying and hoping pag uwi po namin, talagang dadalawin ko ulit. Pero nawala na po siya sa pananampalataya. Ano po? Hosea chapter 5 verse 7. Hosea chapter 5 verse 7. Pastor pa po yun. Ano po? Nakakalungkot isipin. Hosea 5:7. Sila'y nagsigawa ng paglilino laban kanino? Kay Amang Yahweh. Huwag sanang malagaya tayo. Ano po? Natandaan niyo ulit. Ito'y aral para sa atin. Ang salita ng Biblia ay hindi aral sa mga hintil na hindi nananampalataya. Ito'y aral sa mga nananampalataya. Ano po? Sabi niya, sila'y nagsigawa ng paglililo laban kay Amang Yahweh. Sapagkat sila'y nag-anak ng ibang mga anak. Yung mga pinanganak daw natin, iba. Ibig sabihin, hindi sila natuto sa aral. Ouch. Alam niyo, nakakatakot na tayo ay mga magulang sa pananampalataya, pero yung mga anak natin hindi nananampalataya. Yun nakakatakot. Na walang matutunan ng ating mga anak. Alam niyo kung bakit sila walang matututunan? Two things. It's either hinahayaan lang natin sila or yung ating mga salita, gawa, at buhay ay taliwas doon sa ating pananampalataya. Kaya nang sila ay natuto at namulat sa buhay, mali ang nakita nila ayon sa pananampalataya. Tabi-tabi po ano po? Kung ganito po yung ating mga gawi, mga kapatid ko, bago mahuli ang lahat, ano po? Humingi tayo ng pagkakataon sa ating Ama na maituwid ang ating mga pagpupuli. Hanggat tayo pa po ay may buhay, hindi pa po huli ang lahat. Kung hindi man na natin mababago ang ating mga anak, kahit man lang sana makabawi tayo sa ating mga apo. Malay natin, ang mga apo natin, ang magmana ng ating pagbabagong pananampalataya. Ano po? Ang importante po ay matuto tayo. Namulat tayo, maaari at nabuhay sa kasalanan before, pero hindi sana ito yung magiging ending ng ating kwento. We pray na may magmana sa ating mga apo. Kung hindi man natin may pumulat na sa ating mga anak, pero at least makita ng mga anak natin yung kagustuhan natin na baguhin yung pagkakilala nila sa atin. That's the one thing. Ano po? Kaya sabi niya rito, sapagkat sila nag-anak ng ibang mga anak, wag naman sana. Lalamunin nga sila ng bagong buwan, sangpo ng kanilang mga parang. Ang ibig sabihin nito iba ang kanilang ibinuhay, ano po? Doon sa aral na narinig nila. Parang tayo, ano po? Napakadaling magsabi na tayo may pananampalataya. Pero kung hindi man natin ito may bubuhay, sabay sayang po yung pananampalataya po natin. Ano po? Chapter 8, verse 12. Parehong aklat ng Hosea. Sabi niya, sinulat ko para sa kanya ang 10,000 bagay ng aking kautusan. Itinuro ko sa kanila, sabi ni Mang Yahweh. Ang dami kong mga sinabi, sabi ni Mang Yahweh. Pero kanilang inaring parang katuwang bagay. Pero ito'y
kibit balikat ng mga nakikinig. Para bang ito'y nakakatuwa. Para bang it is a joke to them. Tama po ba? Yes. Para bang hindi ito siniseryoso ng mga nakakarinig. Para bang pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan, o kaya pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Now, wag naman sana po. Dahil sa dinami-dami ng aral, ng ating pangangaral, sabi nga ng aming dalaga na naglalagay ng ating aral sa YouTube. Sabi niya, Papa, sabihin mo nga sa mga kapatiran natin na panoorin naman yung aking pinagpapagurang YouTube. Sabi niya, bakit? Halos walang nanonood. Ano po? Siguro kung magpapabayad tayo sa YouTube, baka anong tawag dito? Ma-curious kayo. Bakit pinababayaran? Ano daw yung maganda rito? Tama po. Mahigit 200 na yata yung ando doon na aral natin. Now, 52 lamang po ang aral ng isang taon dahil 52 sabat lang po ang taon. Pero mahigit ng yatang 200 yung aral doon, meaning taon na yung mga ando doon. Pero sabi ng aming dalaga yung iba doon, wala man lang nanood maski isa. It is true. Ano po? Kung hindi nyo panunukurin, at least kahit man lang sana i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Ano po? Malay nyo, merong isa na makinig. Maski yun lang man lamang maging kasama tayo sa pangangaral. Ano po? Sabi niya rito, ako'y nagmulat sa kanya ng 10,000 bagay ng aking kautusan. 10,000 ang aking ibinigay na sulat sa kanilang mga turo at aral. Pero sabi niya, inari nilang parang katuwang bagay. They take it as a joke. Alam niyo po, sabi nga natin walang bayad yung mga nangangaral. Walang bayad yung mga nangangaral. Libre. Sabi nga ng mga women's ministry. Libreng ibinigay ng Ama, libre ding ibibigay. Tama po yun. Alam niyo po, busy ako sa aking pagtuturo dahil malapit nang matapos ang first semester dito sa Amerika. At nakalimutan ko na Biyernes na pala kaninang umaga. Kahapon. Huwebes, sabi ko, Huwebes na pala ngayon. Sabi ko, Biyernes na pala, bukas wala pa akong aral. Kagabi lang pa ako humingi ng aral. Padre, sabi ko, bigyan mo ako ng aral kung ipapangaral ko bukas. Kanina lamang po ibinigay yung aral. Fresh ito. Ito ay fresh from printing press. Kumbaga, kanina lang ito binigay ng rabay. Opo. Hindi po ako gumagawa ng aral. Humihingi ako ng aral sa rabbi. Kung anong pumasok sa puso ko na ibinigay niya, that's it. Isang salita lang o kaya 2 salita, yun na yung aral. Ganun lang po magbigay ang ating rabbi ng aral. 1 o 2 salita. That's it. And then, gagabayan na ako ng banal na espiritu para humanap ng mga kwento. Itong ibinibigay na aral sa atin, mga kapatid ko. Ano po? Kaya tandaan po natin, kung maapakan man po ang ating mga paa, then tayo po ay matuto. Hebrew chapter 13 verse 9. Hebrew chapter 13 verse 9. Hebrew 13 verse 9. Ito po yung kwento. Hebrew 13:9. Sabi niya, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Ouch! Now, ito tinumbok. Sabi niya, huwag kayong padala sa sari-saring aral at turo na di kilala. Pag nakakarinig kayo ng mga nangangaral na hindi galing sa salita ng Ama, sinasabing ang araw ng pagsamba ay linggo, hindi galing kay Amang Yahweh. Tayo ay magdiwang ng masagana at masaya sa araw ng Pasko, hindi galing sa aral ng Ama. Mga kapatid ko, sabi niya, huwag kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya at distro. Kung sila ay magsalita ng grace at biyaya mula kay Amang Yahweh, tanggapin ninyo.
Pero kilalanin ninyo yung mga nagsasalita. Bakit? Hindi sa pamamagitan ng mga pagkain. Baka ibinibigay nila ang aral sa inyo para kayo magbigay, para sila may makain. Ibig sabihin, pagkatapos na magbigay sila ng isa, dalawang teksto, magpapaikot yung, anong tawag na doon, Darlene? Magpapaikot yung basket. Para kanino yung basket? Hindi para sa assembly, para sa kanilang sarili. Now, nangyayari ba ito? Yes! Maalala ko yung pinuntahan namin ni na Pastor Isaac. Ano po? First time ko na pumunta sa ibang anong tawag dito? Sa ibang pananampalataya dito sa Amerika, nung kasama ko si Matandang Isaac. Pumunta kami dahil inimbita siya. Ano po? Sumama kami. Nangaral sila na siguro mga 5 to 10 minutes. After that, lumabas yung basket. Paikot. And then, nagsermon uli sila na sinabi yung kumanta, binayaran. Yung tumugtog, binayaran. At nang bilangin yung nakolekta, kulang sa pambayad. Nangolekta uli. Sabi ko sa sarili ko, bakit sila kukuha ng kakanta na babayaran? Bakit sila kukunta ng kakantang tutugtog kung babayaran? Bakit? Hindi ba pwedeng mangaral na walang tugtog at walang kanta na binabayaran? Hindi ba wala bang boses yung mga nasa loob ng kapilya para kumanta? Ang aking sinasabi kung may kinalaman sa aral ng Ama na walang bayad, tanggapin ninyo. Pero yung ibang sari-saring turo na may dagdag na hindi naman kasama doon sa aral ng Ama, abay mag-ingat kayo mga kapatid ko. Kilalanin ninyo yung mga nangangaral sa inyo. Bakit? Baka mangyari sa atin yung kwento. Ano po? Na tayo ay nakikinig sa sari-saring aral at turo. Huwag naman sana. At ito may buhay natin. Sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Sinong nag-abala sa kanila? Yung mga lingkod. Yung mga kapatiran. Pinagpaguran nila ang mga ibinibigay sa kanila. Pero ito'y napupunta saan lang? Para lang sa kanilang tiyan. Totoo. Kilalanin niyo yung mga lahat na mga kilala niyo mga sekta. Lahat ng mga nasa liderato ng mga nasa sekta, tignan niyo kanilang buhay. Mayayaman. Pero ang ibinibigay na aral, hindi aral mula sa Ama. Hindi aral mula sa Ama. Bakit hindi ganito ang aral ng rabay? Wala kayong mababasa sa teksto ng Biblia na yumaman ng mga piniling lingkod ng Ama. Wala kayong mababasa sa teksto ng Biblia. Sinasabi lang niya, huwag mong bubusanan ng baka kapag nag-aararo. Yes. Meaning may karapatang mabuhay yung mga nangangaral. Pero hindi ganun yung aral. Ano po? Na tayo magpapayaman. Huwag naman sanang ganito, yung marinig yung kwento sa mga aral. Ano po? Dahil pag ganito yung kwento, mali yung aral na naririnig ninyo. Hanggat maaga, ano po? Makinig kayo sa tunay na aral. Ano sabi niya? Huwag kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Pag hindi galing sa salita ng Ama, abay, suriin ninyo. Ano po? Suriin ninyo. Dahil kayo ang nagpapagal. Isaiah 28 verse 9. Isaiah 28 verse 9. Ito pa ang dagdag na aral. Now, tandaan ninyo, tayo ang nagpapagal para sa ating pananampalataya. At tayo ginagabayan ng mga lingkod ng Ama, kaya kilalanin natin yung mga nangangaral sa atin at yung mga aral na pinakikinggan natin. Isaiah 28 verse 9. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? Now, kanino daw tayo magtuturo ng kaalaman? Kanino magtuturo ang lingkod ng Ama ng kaalaman? Kanino niya ipapatalastas ang balita? Kanino daw siya magpapatalastas ng balita? Itong ibinibigay na aral ng ating rabay, kanino daw ba iaaral ang mga ito?
Sa mga hindi nakakaunawa, na walang pangunawa sa salita ng Ama, talasayin natin, sabi niya, verse 9, silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso. Sino daw yung aaralan? Yung mga nahiwalay na sa gatas at nangahiwalay na sa suso. Anong ibig niya sabihin? Yung mga binigyan ng Ama ng pangunawa. Ano po? Dahil kung hindi bibigyan ng Ama ng pangunawa ang mga aaralan natin, kahit anong aral ang kwento nating ibigay sa kanila, hindi nila mauunawa. Kaya, tayo po ay nangangaral at hinihiling natin na sa bawat aral natin, ang lagi nating ipinapanalangin ay ano? Bigyan tayo ng Ama ng pangunawa at kaalaman. Yun ang laging ipinapanalangin ng isang nangangaral. Dahil, walang silbi ang aral ng Ama kung hindi niya tayo bibigyan ng pangunawa. No po, sayang yung aral. At sa mga nakikinig naman, kung hindi niya kagustuhan na makakuha ng pangunawa at kaalaman, dahil hindi niya ito hinihingi, abay, nagsasayang lang siya ng kanyang oras at panahon. Dahil wala siyang mauunawaan. Kaya tayo po ay humihingi ng payo, aral at pangunawa sa Ama para tayo matuto sa buhay. Kung sa tinatagal-tagal na ng panahon na tayo po'y nangangaral at nakakarinig ng balita at salita ng Ama at wala pang nabago sa ating buhay, abay mga kapatid ko, suriin natin ang ating sarili. Baka kailangan nating lumuhod at ipakiusap sa Ama na tayo bigyan niya ng pangunawa. Or, naririnig natin ang kwento pero ayaw lang nating baguhin ang ating buhay. Dahil ito'y taliwas sa ating sari-saring pangunawa. Huwag naman sana. Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 4 verse 4, Efeso 4 and 4. Ito pa. Efeso 4 and 4, sabi niya, no, not 4 and 4, 4:14. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa. Ang sabi niya, yung nahiwalay na sa suso. Hindi ka na bata. Yung hindi na umiinom ng gatas. Yun ang sabi niya sa Isaias, tama? Yes. Kaya sabi niya dito sa Efeso, tayo sana ay huwag nang maging bata pa. Na nahahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Any doctrine na marinig mo, any aral na marinig mo, any aral na makita mo. Aral sa YouTube, aral sa Messenger, aral sa TikTok, aral sa Facebook, lahat ng aral pinagsama-sama mo. Abay kapatid ko, bata ka pa. Hindi ka pa nalalayo sa suso. Hindi ka pa nalalayo sa gatas. Anong sabi ng Isaias kanina? Kanino natin ipapaunawa ang kaalaman ng Ama? Kanino natin ipapaunawa ang salita ng Ama? Sa mga umiinom pa ng gatas? Sa mga nagdididi pa sa suso? Sabi niya, hindi. Tayo sana hindi na bata. Ibig sabihin mga kapatid, kung matuto na tayo sa aral, na kapag may narinig tayong aral, alam na natin, hindi ito aral ng Ama. Huwag kayong magsayang panahon. Hindi ito aral sa Biblia na sinalitan ng mga apostol mula sa mga lingkod ng Ama. Alam niyo yung kwento. Alam niyo na kung ito ay sari-saring aral, sari-saring turo. Kaya sabi ni Saulo, huwag na tayong maging tulad pa ng bata na napapahapay dito, doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Aral daw ito ng tao. Hindi aral ni Amang Yahweh. Ito yung sinasabi natin sa strange na mga doktrin, na mga salita, na mga kwento, na mga aral. Marami kayong maririnig na aral. Kung hindi ito aral ng Ama, huwag kayong maniniwala at mananampalataya. Huwag niyong pakikinggan. Huwag tayong maging katulad ng mga bata. Sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaninong may lalang? Kaninong aral? Ng kamalian.
Hindi na daw sana tayo mga bata pa na nakikinig pa sa mga sari-saring aral at sari-saring turo. Ano pa? Eto, pangalawang Timoteo. Eto, ang aral ni Saulo kay Timoteo nang siya utusan niya sa Efeso para mangaral. Chapter 4. Ito ang sinabi niya kay Timoteo. 4 verse 2. Timoteo, sabi ni Saulo, ipangaral mo ang salita ng Ama. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. In any time, Timoteo, sabi ni Saulo, mangaral ka. Pag may pagkakataon, sabi ni Saulo, mangaral ka. Mangaral ka, sabi ni Saulo. Sumawata ka. Sawayin mo sila kung mali ang kanilang ginagawa. Now, ito yung sabi ni Saulo. Kay Timoteo, na uutusan niya para mangaral at magsimula ng asimilya saan? Sa Efeso. Mangaral ka, Timoteo, sabi niya. Sumawata ka, sawayin mo sila, Timoteo, pag nakita mong mali. Now, ito yung tunay na aral. Ito yung tamang kwento. Ha? Sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ito ang tunay na aral. Hindi natatakot sumaway. Hindi niya sinasabing okay maski na gumagawa ng masama. Hindi niya sinasabing okay na maski na mali-mali ang ginagawa. Sinasawatan niya, pagalitan mo, sabi ni Saulo. Sawatahin mo, sansalain mo, sabi niya, nang may pagpapahinuhod. Ano po? Ito ang tunay na aral. Bakit? Verse 3, sapagkat darating ang panahon, time is coming, sabi ni Saulo. Now, ito ay aral din sa atin ng mga nangangaral. Time is coming na hindi nila titiisin ng magaling na aral. Sino ang hindi titiis ng magaling na aral? Sino ang hindi titiis ng mabuting aral? Ang mga tagalabas? Hindi. Ang pinapangaralan dito ni Saulo ay si Timoteo na sa pupuntahan mo, Timoteo, na asimilya sa Efeso. Darating ang panahon. Ang mga nananampalataya doon, sabi niya, at sa lahat ng mga lugar na may nananampalataya, hindi nila titiisin ang mabuting aral. Ibig sabihin, marami ang makikinig sa mga sari-saring aral at kwento. Maraming mga mawawala sa pananampalataya. It's true? Yes. Totoo yun. Alam nyo, nakita ko dito sa Louisiana for 12 years, magmula noong 2012. Ayun ang asawa kong magpapatunay. Ang dami namin noon. Ngayon, mabibilang mo na lang sa daliri. Lalo na pagdating sa hapon. Tanggalin mo ang mga dante sa hapon at walang matitira sa kapilya kundi 2 o 3. Sayang, ano po? Instead na tayo sanay, dumami, unti-unti nawawala. Na nasa ating mga nananampalataya at the end of the day. Kung hanggang saan yung ating pananampalataya. Nasa atin. Ano po? Kaya natutuwa ako kay kapatid na Brando. I pray na marami pang katulad ni kapatid na Brando na hindi ipagpapalit ang kanyang pananampalataya doon sa posisyon, promosyon at salapi na kikitain niya. Inaalok siya ng promosyon. Inaalok siya ng dagdag na sahod. Pero magiging busy siya, malayo, hindi siya makakasamba, baka pati araw ng Sabado, hindi siya makakarinig ng aral, hindi siya makakapunta kung may panahon siya sa mga asimblya. Inayawan ni kapatid na Brando. We pray na ganito tayong pananampalataya at pangunawa. Ano po? Kaya sabi ni Saulo, sumawata ka, Timoteo. Mangaral ka, sabi niya, sawayin mo sila kung may ginagawa silang masama. Dahil darating ang aral na hindi nila titiisin ng mabuting aral, kundi magkakaroon sila ng mga kati ng tainga. Ito yung nakakatakot na nangyari at nangyayari sa ating panahon. Nasabi ko nga, pag sila makakarinig ng aral at sila maapakan sa paa, sa susunod na kwento, hindi na sila pupunta. Sa susunod na pagsamba, hindi mo na sila mahagila. Bakit? Dahil naapakan ng kanilang paa. Now, kasalanan ba ng nangangaral? Yes, sisisihin nila yung nangaral. Pero walang kinalaman yung nangaral. Bakit? Hindi ako sumulat ng aral. Binabasa ko lang yung aral. Ano po? Dahil kung tinamaan po kayo, kasama ako. Dahil nung unang mga panahon na po po'y gumagawa ng ganito, umiiyak ako sa kwento.
Alam nyo, nung nangangaral si Pastor Isaac at nangangaral siya kung paano tamang pagsamba, sinasabi ko sa sarili ko, sinasabi mo yan, Pastor Isaac, dahil matanda ka na. Yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Sinasabi mo yan, Pastor Isaac, dahil wala ka nang gagawin. Ako, sabi ko, bata pa ako at malilit pa yung mga anak ko, kailangan ko magtrabaho. Yun ang sinasabi ko kay sa sarili ko sa tuwing ako'y tinatamaan sa aral ni Pastor Isaac. Sinasabi ko sa sarili ko, kinakalaban ko ang sarili ko. Now, alam ko kung bakit ganun ang nararamdaman ni Pastor Isaac. Dahil hindi pala siya nangangaral. Ang rabay ang nangangaral. At salamat sa rabay, natuto ako sa aral. Ngayon, alam ko na yung kwento. Kaya sabi niya, sila'y magkakaroon ng kati sa tainga at magsisipagbuntong sila sa kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Saan sila maniniwala? Sa sari-saring kwento, sari-saring turo ng kanilang sariling pangunawa at yung mga kwento na naririnig nila sa hindi tunay na lingkod ng Ama. Nakakalungkot man pong sabihin, pero ito yung mangyayari at nangyayari sa ating panahon. Ano po? Si Panaya, malapit na po yung kwento. Si Panaya, saan bang si Panaya, darling? Malapit sa dulo. Si Karaya, si Panaya, si Panaya, Habakuk, yan. Zephaniah chapter 1 verse 8. Yan ko lang yata maririnig si Zephaniah. Zephaniah chapter 1 verse 8. Sabi niya rito, at mangyayari sa kaarawan ng hain kay Amang Yahweh in the future, sa araw na pagdating ng Ama. Anong mangyayari? Na aking parurusahan ng mga prinsipe. At ang mga anak ng hari at sino at ang lahat na nangagsusuot ng pananamit ng mga taga-ibang lupa. Now, this is future. Now, sino ang binabanggit dito na bibigyan natin ng diin yung mga nakapanamit na taga-ibang lupa? Now, maalala niyo yung kwento? Doon sa sinabi ng rabay, na ang kaharian ng Ama ay katulad saan? Sa isang kasalan. Tama? At nang pumasok yung may-ari ng bulwagan sa kasal ng kanyang ama, ay sa kasal ng kanyang anak, anong nakita niya? May nakita siya na isa na hindi nakadamit ng pangkasalan. Anong ginawa niya doon sa hindi nakadamit na pangkasalan? Inilabas niya sa handaan ng kanyang anak na kasal. At sinabi, at sa labas ay andoon ang pagngangalit ng ngipin. Ang sinasabi dito, nasa pagdating ng panahon, kung hindi tayo nakasuot ng tunay na kasuotan para sa pangkasal, ano yung susuot natin? Mateo chapter 6 verse 33. Kung hindi natin hahanapin at isusuot ang alin, ang katwiran ng Ama, at ano yung katwiran ng Ama? Ang ating rabay. Kung paano nabuhay ang ating rabay, kung paano siya iminulat ang ating mga mata at mga kalooban, kung paano matuto sa aral ng Ama, mga kapatid ko, sa araw po ng kanyang pagdating at sa kasal ng kanyang anak, baka po tayo ipatapon sa labas na nagngangalit ng ating mga ngipin dahil hindi tayo karapat-dapat. Bakit? Ang ating damit ay hindi damit pangkasalan. Hindi katwiran ng Ama o aral ng rabay ang ating ibinubuhay. Mali ang ating damit. Mali ang ating ibinubuhay. Mali ang ating kwento. Huwag naman po sana. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Jeremiah chapter 6 verse 16. Yirmiyahu o Yirmiya. Jeremiah 6:16 and 6:16. Sabi niya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang alin, ang dating dandas, ang dating daan. Yung ipinangako kanina sa kawikaan. Anong kanyang pinangako? Ako ay magbibigay sa inyo ng aral na mabuting aral. Anong sabi niya?
ingatan ninyo ang aking mga kautusan. Yun ang dating aral. Kung saan nandoon ang mabuting daan, magsilakad kayo roon. At bakit? Kayo'y magkakaroon ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Yun ang aral. Pero anong sinabi ng mga nakarinig? Huwag naman sana natin sabihin, ano? Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ouch. Ito yung nakakatapos. Pero tayo na nananampalataya na pinili ng Ama, pipilitin natin na hanapin natin yung dating daan. Yung ipinangaral sa atin nung tayo ay unang nanampalataya. Yung ipinangaral sa atin nung tayo ay talagang inspirado pa sa pagtuto sa aral ng salita ng Ama. Yung ipinangaral sa atin na tayo ba ay talagang tuwang-tuwa at halos sumisigaw sa galat nung nakakarinig tayo ng aral. Yun yung aral. Yun yung daan na ating balikan. Mga kapatid ko, huwag sana mangyari sa atin ang sinasabi dito sa pangalawang Tesalonica na sa aral na naririnig natin, kakalimutan natin ang mabuting aral at tayo makikinig sa sari-saring aral at turo. Pangalawang Tesalonica chapter 2 verse 10 and 11. Tatas ko sa verse 9. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda na mga kahangahangang kasinungalingan. Ito yung mga nasa sanlibutan na gumagawa ayon sa kanilang sari-saring aral at turo. At may buong daya ng kalikuan sa nagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. Pero yung verse 10 sa atin. Yung nakikita natin sa sanlibutan na magbibigay ng kapahamakan, dinadala natin sa ating pananampalataya. Yun ang nakakatakot. Dahil parang feeling natin, mas maganda sa sanlibutan. Mas masaya sa sanlibutan. Mas maganda yung aral na nakikita natin sa sanlibutan. Kaya sabi niya dito sa verse 10, buong daya ng kalikuan sa pagkakapahamak, strong delusion. Dahil mas pinipili daw natin at mas parang naiinggenyo tayo sa aral sa labas. Sari-saring turo, sari-saring gawi, strange doctrine, strange word. Yung mga naririnig natin sa sanlibutan, yung gawa ng sanlibutan. Anong sabi niya? Sila ay magpapadala, ang Ama ay magpapadala ng kalikuan, meaning strong delusion. Bakit? Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mangaligtas. Bakit? Inayawan daw natin o inayawan nila ang tunay na aral, ang mabuting aral. Tayo na nakakarinig. Kaya sabi niya sa verse 11, dahil dito, ipinadala sa kanila ng Ama ang paggawa ng kamalian, strong delusion, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. At the end of the day, mga kapatid ko, sayang ang panahon na inilagi natin sa pananampalataya kung sa huling panahon ng ating buhay, tayo ay matututo sa sari-saring aral, sari-saring turo, sari-saring gawi, at kakalimutan natin yung dating daan na itinuro sa atin, yung dating daan na iminulat sa atin sa ating pananampalataya. Mga kapatid ko, nasusulat, now we are going to work our own salvation with fear and trembling. Kung hindi po tayo matututo sa aral ng Ama, wala pong makapagpapatino sa atin. Kung hindi natin maririnig at mauunawaan ang kwento ng ating rabay, wala pong makapagpapabago sa atin. Dahil kung hindi natin hihingin ang pangunawa at kaalaman sa ating Ama, ibang pangunawa ang ibibigay sa atin.
Ang pangunawa sa paggawa sa sanlibutan ang mauunawaan natin. Ang sari-saring aral at turo ang maibubuhay natin. Ang ating sariling mga pangunawa ang ating magagawa at mauunawaan. Hindi mula sa Ama. I pray na tayo po sana ay matuto sa aral at ang pangunawa at kaalaman ng Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach ay mapunta sa atin. Maibuhay natin at tayo sana ay maging kadlungan ng kakitaan ng mabubuting halimbawa sa salita at sa gawa ng ating mga kapatiran at lalong-lalo na ng ating sambahayan. Salamat po mga kapatid. Dito po ang aral ng ating Rabbi, and I pray. Ano po, ang lagi kong sinasabi, don't shoot the messenger. Dahil lahat po tayo ay inaaralan ng ating Rabbi. Purihin ang ating Amang Yahweh mga kapatid ko. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa aral na ibinigay niya sa atin. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At sana po tayo po ay may natutunan sa aral na ibinigay ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah! Salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Hallelujah!